So good morning, here we go with the review. This is a Fender California DeBow series. Ito yung mga first batch ng Redondo series ng Fender Acoustics sa Philippines. Maraming Redondo series kasi meron ng mga nauna nito. Pero yung DeBow series, ito yung mga first. Yung mga nauna nila is Malibu, yung Player series, ibang series yun. Sa DeBow series, ito yung mga affordable na Fender na acoustic guitar para sa mga player na hindi naman tumutugtog sa Araneta o sa mga big events. Napakaganda na ito. Kumbaga, masasabi ko pang malakasan na rin for home use at saka sa mga small venues, sa mga jam ng magkakaibigan. This is more than enough. Sa review, meron siyang tuner. Ayan, yan. Meron siyang tuner. This is a Fender tuner. Yung mga naunang series ng Redondo is Fishman yung kanyang pickups. Ewan ko, mas maganda siguro yung Fishman, pero ito ay Fender Fender pickups dito sa bago. Meron din siyang dito may lagayan ng strap. Ayan. Then meron siyang battery dito para sa kanyang tuner. Ayan. Magtu-tune ka, hindi mo na need ng tuner. Meron ito silang tatlong kulay. Itong pinili natin is Sunburst. Ako mapansin nyo, lahat ng gitara ko is Sunburst kasi favorite color ko yan sa instrument, Sunburst. Basta sinabing Sunburst, akin yan. Favorite color ko yan. Ang isang naka-stuck sa akin, bakit ako bumili ng acoustic na madalian, kasi ito, headstock. Iba siya. Maraming mga gaya ng mga Fender na mga acoustic rin, pero hindi siya ganito yung headstock. Yung Redondo lang yung ganito. Ayan. This is released around February 2025. Ayan, February 2025. For exact, February 22, 2025 ito. Released. This is Fender Redondo California DeBow series. Sa review, tiningnan ko yung kanyang yung action niya, okay, yung truss rod niya, hindi dito ng konting adjustments dito. Mamaya i-workout ko ito. May mga konti tayong alam sa mga ganyan. Adjust lang naman. Very minimal. Sa kanyang frets, wala ho siyang matalas na frets dito. Tsaka yung kanyang yung iba kasi magaspang yung kanyang mga frets pag inaano mo. Magaspang. Ito siya, maganda out of the box. So expected naman niya kasi Fender may pangalan hindi nila yung pangalan nila or a cheap Hindi ko nga alam bakit ganito yung presyo nito, paano nila pero napakaganda nito. Hindi siya Taylor, hindi siya Martin, pero pwede na tong pang pang kung small gigs, kahit big gigs nga siguro kaya nito. Yung niya, yung tuner niya maganda. Pwede mo siyang palitan kung gusto mo yung pangmalakasan talaga na tuner ng Fender, around 8,000 at ayun. Lagay mo dito, pwede. Saktong-sakto. Sa kanyang nuts, wala akong masabi. Bone nut Fender. Ayan. Dito wala rin ako masabi. Sa kanyang matte po siya, matte. Hindi po siya gloss, matte. Maganda. Wala ho siyang ito lang, pawis ko to Maganda, wala akong nakikitang scratches. Plus wala. Pwede siyang collector's item for me. Yan, maganda. Sa tuning niya, of course, Fender yan ang ganda Napaka-bright Napaka-bright ng tunog niya, napaka-bright, napakaganda. Tsaka ito kasi bago pa lang, sa mga hindi nakakalam, yung string niya mag-a-adjust pa yan kasi bago pa. Pero merong tuner.
Napakadaling i-tune. Ayan, so honest review, 10 out of 10. Napakaganda siya for acoustic. Ayan. Wala akong nakikitang ano dito eh. Plus siguro dito sa ginamit na kahoy, hindi siya yung ano, hindi siya yung kagaya ng mga Taylor talaga, pero for its price at saka sa pangalan niya Fender, sa string na ginamit, hindi siya tinipid. This is ano ka, ito siya CE. Meron kasi isa nito, yung ano, yung wala siyang pickups. Yun medyo mas mura pero walang pickups. Ito, though acoustic siya, acoustic naman talaga, meant for ano talaga siya, pero mas maganda na yung meron siyang pickups. Kaya kung need mo na nga ang i-line in, hindi ka na mong problema. Kaya ito yung binili ko. Ayan, so maraming ano nito eh, maraming version sa ano, sa Player Series meron silang mini, yung maliit. Pero ay ako yun, ba't bibili ka ng maliit? Mas maganda itong Dreadnought body kasi malaki siya, buo yung tunog na nalalabas niya. Hindi ko sinasabing pangit yung tunog nun, pero mas maganda to. Sa Debo series, mayroong tatlong kulay, itim, yung natural at saka ito. So syempre, kaya ako bumili agad kasi alam ko yung ano, yung Sunburst, maunang mauubos ito eh. Sa base ko nga, yung Debo series ng Squier eh, wala na, out of stock na eh. Yung natira is yung teal at saka yung red. Yung color naman na yun eh, ano, common. Tsaka yung headstock niya, ito talaga, yung ibang ano kasi yung style ng headstock eh, iba, maraming imitation, gaya-gaya, kumbaga Fender-Fenderan. Ito talagang maano mo talaga na signature ng Fender ito. Napakaganda. Ano siya, kumbaga classic eh, na masasabi mo talagang parang ano eh, parang may vibe nung 1965 ganun, mga 70s na mga ganito. So yun lang, kung may plano kayong bumili ng gitara, kung i-compare mo ito within sa kanyang mga ano, kung Fernando, Washburn, Cort, o ano ba, Yamaha, I'll go with the Fender Redondo talaga. Pero kung i-compare mo siya sa Martin ko, tsaka Taylor, kung may pera ka, yun ang bilhin mo. Pero kung yung ano mo, yung nasa 10 to 12k, dito ka na lang. Napakaganda nito, hindi ka magsisisi kasi sa name pa lang na Fender, wala na. Kumbaga, finish na. Thank you, thank you.